Karamihan ng videos ko, personal experience. Pag naramdaman ko yung sakit, isip ko ano kaya purpose nito para tulungan kayo, para malunasan din. Ito talaga isa sa pinaka nakakainis, pinaka mahirap na sakit, yung ayaw lumabas ang dumi. Naka-experience na ba kayo ng ganoon? Yung constipated, ayaw lumabas. Ito po yung large intestine natin. Okay? Dito, yung dumi, di ba, kumain tayo, punta muna sa stomach, small intestine, tapos dito nag-iipon ng dumi. Yan, malaki yan, mahaba yan. Ngayon, ang problema, paglabas dito, lalabas na dapat sa dumi. Ang problema, minsan kasi, nagko-constipate tayo. Minsan nangyayari, may unang dumi na matigas. Hindi ka uminom ng tubig, na-stress ka. Pag na-stress tayo, humihinto yung paggalaw. Bumabagal ang galaw ng tiyan pag na-stress. Baka hindi ka uminom ng tubig, medyo pinipigil mo, kulang ka sa fiber. Kaya merong unang dumi na na-imbak dyan sa dulo. Ngayon, pag may na-imbak dyan konti, tapos hindi ka pa uminom ng maraming tubig, unti-unti, ipon-ipon ang dumi. Iipon dito, iipon dito, iipon. Hanggang mamaya, buong colon mo, punong-puno na ng dumi. Sobra hirap ang pakiramdam. Parang hindi ka makapanganak na kala mo, mamamatay ka na. Sobrang hirap yan. Kasi nga, yung una lang ang matigas. Minsan may dudumi ka, parang ipot-ipot lang. Pero yung buong bulk, ayaw na gumalaw. Yan ang delikado. Tapos magdudugo na yan. So, tuturo ko sa inyo, anong technique ang gagawin, personal experience, turo ng gastroenterologist, turo ng doktor, okay? Walang tama, mali dito, merong medical advice, pero meron tayong mga alternative na para sa akin effective. Siyempre yan, mamaya. Ito, alam na natin to, yung bawat oras, same time, sa umaga, dudumi, ginagawa ko naman yan. Maraming gulay, dapat naman yan. Bakit nagko-constipate? Okay? Madalas yung mga nagta-travel. Kasi pag nag-travel ka sa ibang probinsya, ibang lugar, bago kinakain mo eh. So, pag nanibago ang tiyan mo, pwede siyang bumagal. Diba? Baka wala kang gulay, puro kanin, puro ulam. Kanin and karne lang, puro fast food, nakakatigas siya ng dumi. Oily foods, nakakatigas ng dumi. Kulang tubig. Bakit kulang tubig? Siyempre, minsan, lalabas ka ng bahay, wala namang CR, hindi ka naman makaihi. So, medyo pipigilan mo inom mo ng tubig. O isa pa, ito yung problema ko. Pag naglalakad kayo ng 10,000 steps a day, pag naglalakad ka ng 10,000 steps a day, siyempre, pawis ka. Diba? So, dapat yung tubig mo, kulang na ang 8 glasses of water in a day. Kailangan mo siguro mga 12. Ako nga, 8 glasses, kulang. 10 or 12 para lang yung kulay ng ihi maayos. O sa gabi, pagising mo, baka pinapawisan ka sa gabi. Diba? Mainit yung kwarto nyo, kaya pagising mo, dilaw na dilaw yung ihi. Kulang ang tubig. Minsan, dairy products din, nakakatigas ng dumi, puro soft drinks, puro matatamis, kulang sa gulay. Yan. Ito rin, mabilis ang pagkain. Pag mabilis ang pagkain, parang nai-imbak din siya. Yun ang ayaw natin, yung nag-iipon dito tapos nakabara. Sobrang sakit po yun. Chronic stress. Sinabi ko sa inyo, pag stress tayo, di ba pag na-stress ka, parang hindi ka na madudumi. Di ba? Kahit duming-dumi ka, biglang may issue, biglang may away, biglang hihinto yung tiyan mo eh. Ganoon yun. Sympathetic nervous system. Kaya pag dudumi ka, dapat relax na relax ka. Relax na relax para gumalaw yung tiyan. Meron tayong technique mamaya tuturo natin. Caffeine, iwas konti, kulang sa exercise, mas magalaw, mas maganda. Pero minsan, hindi pa rin, kulang pa rin yung exercise. Drink more water, alam nyo na yan. Yung iba, basta lang iinom ng gamot. Oo, may tulong naman yung gamot. Kaya lang ako, hindi ko ganong gusto itong mga pampadumi. Ang problema kasi sa laxative, iinom ka sa tableta, pampadumi nga. Kaya lang, itong pampadumi, medyo malakas to eh. Pag pinilit mo yung tiyan mo dumumi,
mamaya, babagal siya ulit. Pero meron mga recommended yung doktor. O bibigay ko sa inyo. Kung talagang hirap na hirap, dalawang option. Meron tayong, saan mo yun, Doc Lisa? Pakita natin. Merong nirecommend ng doktor natin nung Sena. Okay, itong Sena, 1 capsule. Ito si Doc Lisa, kinukuha niya. So, bumili ako ng... Pero hindi ko nang ginamit to eh. Ito, Japan brand eh. Japan to. Ito, Japan to. Ito, may picture nga eh. Yung mga gumagalaw yung bituka mo. So, yung Sena, meron tayo nito sa Pilipinas, ibang brand. Pwede rin yan, 1 to 2 capsules pampadumi. Pero kung ako kasi itong natural technique ginagawa ko rin. Meron din tinatawag na lactulose. Lactulose, ito binibigay sa hospital sa mga elderly. Lactulose, ano siya, syrup siya, mga 2 kutsara, 30 ml. 2 kutsara bawat gabi for 3 nights. Pero ang pagdumi mo on the 3rd day pa, mabagal siya, bulk forming. Pwede yan. Ay, ito yung mga easy technique mo na yan. Yung mga nagla-laxative kasi yung inom na laxative, pag inom mo, mamaya constipated ka na naman. Tapos habang buhay na lang, dependent ka sa laxative. Pangit yun. Magiging laxative abuse yun. Diba? Kasi pag pinilit mo gumalaw yung bituka mo, diba? Binigyan mo ng gamot, ang reaction ng bituka mo, magko-constipate siya, pipigil siya, pinabilis mo siya eh. So, babagal siya ulit. Kaya pag inom mo ng laxative, next day, 2 days, 3 days, constipated ka na naman. Kaya mas maganda natural, maraming gulay, maraming tubig, at ito pa. Okay? Ididiretso ko na sa pinakagusto kong technique. Yung mga kakaibang technique na dito sa pag-upo, meron din konting technique. Pag-upo kasi, mas mataas daw, mas diretso, pwede naman. May tulong din naman yan. O, pwede nyo subukan, mas mataas yung paa, medyo squat, diba? Pero kung nakabara kasi, hindi rin lalabas eh. Diba? Pag nakabara. Pero yan, may tulong din yan, mas diretso. Ako, ito tinuturo ko dati, 4 na piece. Pakwan, papaya, peras, prunes. Yan, pampalambot ng dumi. Pero natutunan ko ito. Ito lagi ko ginagawa. Nagkakarot ako, carrot, grapes. Pero kahit kumakain ka pala nito, hindi pa rin sapat. Ulitin ko. Yan na natutunan ko bago to, malalim to. Kumakain ako lagi nito, hindi pa rin sapat kasi nga medyo nabawasan ko yung inom ko ng tubig eh. Kasi maraming kaming lakad eh. Wala namang CR sa kung saan-saan. So pag medyo bawas ang tubig mo, titigas siya. Tapos medyo walang gulay na kakain, more kanin, more ulam lang, let's say manok tsaka kanin, mas tumitigas siya. Tapos yung unang part nga matigas, mag-iipon na sa buong intestine mo, large intestine yung dumi. Kahit kumain ka nito, maiimbak siya, mapupuno siya. Mapupuno siya. So kailangan mo rin ng gulay. Yan itong mga gulay may tulong din siya. Yan, may tulong din siya. Okay, ito, pag gumagana na yung bituka mo. Ngayon, ito ang problema. Yan. Ito, sample lang ng picture. Hindi naman ganyan yung papagawa ko sa inyo. Ngayon, ang problema, pag naipit na siya, pag naimbak na siya, nakakatakot. Baka ma-heart attack kayo, baka ma-stroke kayo, baka may mangyari. Delikado po. Kasi yung pag-ire, prone, habang umiiri ka, sumisikip yung artery mo sa puso, pwedeng sumakit ang dibdib. Kaya yung mga may barado sa puso, hindi pwede umiri. Kaya lang wala kang choice Paano hindi ka iri? Ang tigas-tigas. Minsan iniiri mo, ayaw pa rin lumabas. Yun na nakakainis. Diba? Nakabara talaga yung dumi. Parang may bato na nakabara. So ganito gagawin. Ang ginawa kong technique, diba? Ang isang technique, lakad-lakad, galaw-galaw. Diba? Pwede yan. Galaw-galaw. Dati ginagawa ko talon-talon. Yung talon-talon. Diba? Minsan uupo sa bowl, tapos parang lalabas. Ay, pasensya na kung makain kayo pero ito technique kasi talaga. Uupo ka, parang lalabas yung dumi, pero ayaw naman tumuloy. Tapos tatayo ka. Pag tumayo ka, nagbabago yung position So yung dumi na matigas, medyo pag tumayo ka, naiiba yung position. So pag naiiba siya, tapos tinatalon-talon mo, so medyo parang, kumbaga matigas yung dumi, medyo maano siya, mapipress-press siya, magbabago yung forma niya.
So, kung nakaganyan siya, ayaw siya lumabas, baka pagtayo mo, medyo gumanon siya konti, baka mas lumabas siya. Minsan, ganun lang kaya na. So, tatayo-tayo, medyo walk in place, talon-talon. Minsan, nagwa-wall push up pa ako para makadumi konti. Minsan, pwede na yon. Tapos, yung unang dumi lang talaga yung matigas, yung una, di ba? Pag yung una, lumabas konti na makuha mo yung una, pwede magtuloy-tuloy na. Pero may nangyari sa akin na talagang ayaw. May time, upo, tayo, jogging, ayaw pa rin lumabas. Yun na nakakatakot. So, another technique na pwede natin gawin ay yung higa. Ito, ginagawa ko yan eh. Higa, lalo na kung magkabagan yan. Gawin mo, higa ka, iba-ibahin mo position ng katawan mo. Ginawa ko yung ganitong padapa. Actually, wala yung picture padapa na nakaganon. So, nakataas yung puwet mo. Iniba-iba mo lang yung position. Tapos higa, pwede pa side view. Okay? Pwede pa side, pwede pa right. Tapos, pwede alug-alugin mo yung tiyan mo. Kasi, mas inaalog mo yung tiyan mo, parang mas kinikiliti mo yung tiyan mo, mas gagalaw yung bituka. Gagalaw yung large intestine, small intestine, para mag-peristalsis para gumalaw siya. Kasi pag hindi, lalo na sa may edad, so another technique, pwedeng, wag nyo lang didiinan yung tiyan na baka mabutas, di ba? Pero yung ginaganon-ganon, inaalog-alog, okay lang yon. Sa matanda, sa bata, parang abdominal massage yun, ginaganon-ganon. Dito sa kaliwa. Actually, ang pagbaba ng dumi kasi nandito na sa kaliwa eh. Dito na sa kaliwa. So, pwede mo massage dito, massage dito, massage dito. Alog-alog, kaliwa, kanan, tayo, upo, kaliwa, para hindi ka makapanganak. Tapos mamaya, kakaikot-ikot nyo, makikita nyo, uutot na kayo. Good sign yun. Ibig sabihin, may hangin na dumadaan. Kasi kung talagang barado yan, walang hangin dadaan, hindi ka umuutot, hindi maganda. So, nung inikot-ikot ko, ganyan-ganyan, siguro naggalaw siya, umikot siya, so may hangin na lalabas. Diba? Tapos, another technique, ito, ibang technique pa. Bukod sa sariling, ko lang to style. Tanong kayo sa gastroenterologist, hindi ko naman sinabi na perfect ako. Pero ang point ko, itong mga alternative, minsan effective siya. Hindi naman siya talaga alternative Talagang naghahanap ka lang ng paraan paano maginhawahan. Common sense din naman kasi nga matigas siya na ipit dito na puno niya. So, galaw-galaw ng tiyan, ikot-ikot. Tapos may isang technique pa, pwede mo i-press yung tumbong mo. Tumbong. Paano ba? Ano ba ang tumbong? So, between yung organ ng lalaki, babae at nung puwet. Minsan doon nakabukol Mapapansin mo doon nakabukol. So, pag pinipress-press mo doon, di ba, nandun yung matigas na dumi, pag pinipress-press mo, minsan may hangin na nakaipon doon yun. Lalabas yung hangin, uutot ka, o minsan magalagalaw, ma-stimulate mo siya So, ikot-ikot-ikot. Tapos, nung kakaganyan ko, sinasabayan ko ng carrot shake, sinasabayan ko ng pakwan juice, tsaka ng gulay, tapos maraming tubig, ikot-ikot-ikot, tapos unti-unti hanggang mailabas yung dumi. So, nakita niyo yung mga techniques natin. Bukod sa regular gulay, regular maraming tubig, kailangan talagang combination. Kulang rin yung kahit 10,000 steps, ayaw pa rin. Kasi nga, tumigas na siya So, merong ganyang technique. Yung kaliwa, kanan, pwedeng ganyan. Tapos, tuloy-tuloy lang, alog ng alog. Siguro, almost 2 hours, 3 hours ko ginagawa. Yan, lahat ng technique, iba-ibahin mo. Para yung, imagine nyo lang, yung dumi na nandun, para imbis na naka-stack siya kaysa masugat. Medyo pag humiga ka, medyo akyat siya ulit, iikot-ikot siya. So, padurog siya ng padurog, paliit siya ng paliit, hanggang mamaya makalabas na. Pag nakalabas na yung unang matigas na part, siguro mga ganyang kahaba, tuloy-tuloy na yon. Pag tumuloy na yon, okay ka na, buhay na ulit, di ba? So, nakita nyo, napakahirap nito. Pero syempre, sabi ko, magpatingin kayo sa gastroenterologist, walang problema. Ngayon, may other techniques.
Itong akin natural mas maganda ganito. Yung other techniques kasi medyo mas aggressive Like kaming mga doktor, kung meron matatanda talaga, hindi makadumi, ano tawag nun, Lisa? Rectal kami. Oo. Manual extraction. Oo. Kaming mga doktor, gumagawa, nagmamask kami. Siyempre, nagga-gloves kami, KY jelly, dinudukot namin sa puwet ng pasyente. Dinudukot talaga yung matigas, dinudurog. Tapos, yung una, tapos kami na naghihila. Diba? Kami na naghihila nung dumi doon sa vault. Pag nahila na yung una, bago lalabas. Pero syempre, kung ordinary naman nagtitibi lang, baka masugat. At saka sinong gagawa sa inyo, di ba? Kung makuha naman ng ganitong technique, why not? Tapos, isa pang technique, yung naglalagay ng suppository sa puwet. Pwede rin yun. Kaya lang, syempre, pag nag-suppository ka, parang pinipilit mo, di ba? Mas aggressive yun Pwede, pero kung hindi naman kailangan, kung makukuha nitong galaw-galaw, pwede rin. Isa pa, very important, nakita niya personal experience. Tubig talaga, minom muna ako ng tubig bago ako ng video itong mga technique na to, mga gulay, probiotic, okay yan lahat kung hindi pa barado. Pero pag nakabara na siya dito, naka-imbak na dito, matatakot ka na talaga. Tapos yung sa pag-ire, di ba? Okay, lumalabas, di ba? Pag-ire, para hindi ma-heart attack, ang ginagawa ko, siguro, hinga muna, relax ang utak. Kasi mas stress ka, mas takot ka masugat ang puwet, takot ka dumugo, takot ka ma-heart attack. Mas may takot ka, mas titigas ang dumi. Mas may takot ka, hindi bubukas yung puwet magsasara. So, dapat, yun na nga, hirap ka na nga, parang may nakabukol sa tumbong mo, tapos pipilitin mo relax yung sarili mo. Tapos, pag i-ire ka, ang ginawa ko, pag-ire, syempre, pag-ire nga, hindi maganda, di ba? Baka ma-high blood, ma-stroke, ma-heart attack. So, habang umi-ire, a few seconds lang, parang ganito. Ire mo lang ganyan, hanggang bumaba konti, tapos pahinga mo konti. Hinga ka muna, relax. Kalma, di ba? Kalma muna. Tapos, pag nakalma mo, ano mo ulit another one. Okay? Huwag yung tuloy-tuloy na ire. Kasi, ano rin pag sumobra, mamaya may mangyari. Lalo na kung may edad. Yung almoranas ang problema. Pero wala na tayong choice Nag-impaction na siya Nandun na siya. So, pag ire mo rin matagal, bukod sa masakit, luslus, almoranas, lahat pa yan. Tsaka pag binigla mo din, baka masugat. So, isa pa pala technique, very important. Ito, natutunan ko to. Pag yung kain mo normal, kumakain ka ng normal, tapos napapansin mo, let's say, dumudumi ka everyday. Napapansin mo, bakit ang dumi ko ngayon? Parang ano lang, siguro parang 2 hotdog lang, ganun lang karami. Sensya na, pala konti lang, ganun lang. Pero dumudumi ka everyday. Pero yung kain mo medyo marami. So, magtataka ka, bakit for the past 4 or 5 days, dumudumi ka everyday, pero bakit parang pa konti. Ibig sabihin nun, warning sign na pala yun na lumalabas nga pang konti, pero nag-iipon na dito, nagta-traffic na pala. So, pag nakita mo ilan days ka na parang konti lang lumalabas ang dumi mo at ang dami mo namang kinakain, ibig sabihin, isipin mo, barado na dito. Kasi pag nagbara yan buo sa intestine, kahit anong tulak niya, hindi nalalabas dito, hirap na siya, ang layo na niya Diba? So, kailangan, umpisa pa lang nakita mo na, gumawa ka ng technique, magpakuan ka na, mag-juice ka na, diba? Gawin mo na to, damihan mo na gulay mo, para hindi na siya mag-ipon. Kasi napakahirap pag naipit nandun at tumigas doon. Okay? So, sana pa nakatulong tong video natin. Ako talaga yung ikot-ikot, galaw-galaw, at dasal din. Dasal, relax. Kasi mas relax, mas gagalaw ang bituka, mas luluwag doon sa daanan ng puwet, mas lalabas ng maayos. Good luck po.